Hindi maganda ito magiging meeting ni Marcos at saka kay Trump. Una, alam naman natin, okay, ito hindi pag-iinsulto. Pero this is public knowledge. Mahina ang personalidad ni BBM. Mahina ang kanyang utak. Ito na ang pinakamagandang balita na dapat malaman ng taong bayan na pilit tila ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Sa wakas, nagsalita na ang Senado at kumilos na sa wakas para tulungan na makauwi na kaagad sa bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte na siyang pinakaantay ng lahat. At ito na nga ang pinakamalaking magandang balita na isinusulong ngayon ng Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Ang isa ay para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, narito ang kumpirmadong balita mula mismo sa mataas na kapulungan ng Senado na siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban sa mga Duterte, lalong-lalo na ang mga nasa likod ng di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte upang dalhin sa The Hague, Netherlands at mahatulan sa dayuhang hukuman. At lahat ng mga loyalistang magpasa hanggang ngayon ay tila bulag pa rin sa katotohanan. Panuuri ng full report mula mismo sa DZAR 1026 News. Sinusulong ngayon sa Senado ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang isa para sa kanyang house arrest at ang isa naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Narito ang balita ni Naomi Perez. Buong suporta ang ibinibigay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon na layong mapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisailalim ito sa house arrest. Basta importante andito siya sa ating bansa at kung ano mang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling. Ipinahayag rin ang kanyang matinding pag-aalala at lungkot kaugnay ng posibleng kahinatnan ng dating Pangulo sakaling magtagal pa ito sa ICC. So ito yung nakakabahala at lahat tayo nalulungkot kung mangyari man talaga ito na yung ating dating Pangulo na ibinuhos niya yung kanyang buong buhay sa pagsiservisyo at paghanap ng paraan para mabigyan ng magandang buhay yung bawat Pilipino. Ngayon hahayaan na lang natin na mamatay doon sa ibang bansa at sa loob pa ng kulungan at hindi makauwi dito. Nakalungkot po. Ang hirap isipin. Kaya naman hinikayat ni De La Rosa ang mga kapwa mambabatas at iba pang sangay ng pamahalaan na bigyang halaga ang resolusyon na nagsasaad ng respeto at kooperasyon sa panawagan ng Senado para sa agarang repatriation ng dating Pangulo. So, kung yan ay, kung sila ay respeto sa kanilang co-equal branch of government at bibigyan nila ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate. No? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. Dagdag pa niya, hindi na raw dapat palakihin pa ang usapin sa politika, soberanya o reconciliation. Dapat anya ay unahin ang makataong konsiderasyon, lalo pat karamihan sa mga senador ay makadiyos, makatao at makabayan. So nakikita ko, sigurado makakuha ng majority yan dahil tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian na aspect ng sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation.
Ngayong lumalakas ang panawagan para sa house arrest at repatriation ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ng ibang senador na makakakuha ito ng majority support sa Senado. Para sa kanila, ito ay hindi lamang usapin ng politika, kundi paggalang at pagiging makatao. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento sa mundo ng social media tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, nakakaiyak kung sino pa yung presidente na nagkaroon ng malasakit sa Pilipino. Siya pa ang nakakaranas ng ganyang pagtrato na galing pa sa anak na tinulungan niyang mailibing sa libingan ng mga bayani. Nakakaiyak, Tatay Diggs. Palakas ka po, naghihintay po kami sa inyong pagbabalik. Nakakaiyak po dahil hindi nyo po deserve yan. Milyon-milyon po kaming nagmamahal po sa inyo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang suporta po namin sa inyong mga Duterte. Hindi magbabago kailanman. Masahol pa sa tatay niya si BBM. Nakakalungkot na hanggang ngayon nakaupo pa siya nang walang nangyayaring pag-unlad ng bansa. Bagkos nilulubog pa niya. Sayang ang naumpisahan ni PRRD. Magkaisa na tayo mga kababayan ko. Let's pray and make a stand. Sobra na talaga, nakakahiyang bansa natin. Ilang dekada na tayong ganito. Nagbago lang ng si PRRD ang naupo pero masyadong maigsi lang ang term niya. Kaya ang maupo itong bagong administrasyon, ibalik na naman sa dati. At mas masahol pa. Talaga bang di naaangat tong bansa natin? Nagiging sindikato na ng mga korap ang gobyerno natin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Paglagay sa Pilipinas nitong si Bongbong sa napakadelikadong sitwasyon. Pakinggan po natin. Biyaheng Washington si PBBM sa susunod na linggo para sa unang bilateral meeting nila ni US President Donald Trump. Pero bukod sa itinakdang petsa na July 20 hanggang 22, wala nang iba pang ibinigay na detalye ang Malacanang. Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader. Teka muna. Wala daw ibinigay na detalye bukod doon sa petsa ng meeting niya sa US, sa Amerika. Eto naman si Claire, bobo to. Pagdating sa detalye about kay Marcos, bobo to. Wala tong alam. Laging sa ngayon, eto masasabi ko, hanggang dyan lang ang masasabi ko, tatanungin natin, hindi ko pa alam. Yan. Pagdating sa kung ano yung katrabaho ni Claire, bobo siya. Pero pagdating sa paninira, patutsada, sa pitik, pang-aasar sa mga Duterte, dyan siya magaling. Kaya nga ito, sabi ko na ito ay, kung ako abogado, ikahihiya ko talaga to si Claire. Kasi yung asta ni Claire ay astang abogado po kasi ito at saka vlogger. Pero ang dinala niya dito sa PCO, ang nabitbit niya yung pagiging vlogger. Yun ang pinakikinabangan ni Marcos sa kanya. Diyan nagtatago si Marcos sa saya at palda nitong si Claire. Wala itong pakinabang sa Pilipinas. Ang pakinabang lang nito ay maging attack dog vlogger ni Marcos na nilagyan ng posisyon as ASEC. Nilagyan lang. So, sino nagbabayad dyan? Ikaw, kayo, ang mga Pilipino. Nagbabayad kayo ng vlogger na magiging attack dog ni Marcos kasi hindi naman ito umaas ng abogado. Hindi naman niya binitbit yung pagkaabogado niya diyan. Hindi rin niya binitbit yung dapat at trabaho niya para sa mga Pilipino. Ano ba trabaho niya? Ipaliwanag kung anong nagagawa ng Marcos. Anong nagagawa sa administrasyon ni Marcos? Anong pakinabang ng Pilipinas sa gobyerno nitong si Marcos? Pagpatungkol sa Marcos, lagi naman siyang walang alam, bobo. Di ba? Magaling lang ito, panira eh. Parang yung mga vlogger sa kabilang parlor. Walang alam kung hindi fake news at paninira sa mga Duterte. Ito rin si Claire. Pero bago tayo magtuloy, mamaya natin pag-usapan na yung sinasabi natin na unti-unti na po nagiging tagumpay na ang Duterte. Na detalye ang Malacanang.
Si Ginoong Marcos ang kauna-unahang leader ng bansa mula ASEAN region na inimbitahan sa White House. Inaasahang pag-uusapan ng dalawang leader ang US tariffs sa Philippine exports at ang sigalot sa West Philippine Sea. Na-finalize po kasi yung detalye at sinabi ko nga po, kinukonfirm po, hindi ko po dinideny, kinukonfirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020, tama, 22, July 20 to 22. Pero po, confirm, pero po yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Di ba? Di ba? Pagdating sa detalye, walang alam tong boba na ito. Wala talaga. Wala kang aasahan sa babaeng ito. Ang alam lang nito, sabihin mo sa kanya, about kay Sarah. Alam niya detalye ng biyahe ni Sarah. Di ba? Pag patungkol sa biyahe ni BP Sara, ang dami niyang patutsada. So alam niya ang detalye. Ano ba ito? PCO ng tagapagsalita ba ito ni Marcos o tagapag-usig ni BP Sara? Palagay ko ito si Claire, mas marami pa tong alam patungkol kay Sara kaysa kay Marcos. Baka hindi ito kinakausap ni Marcos. Meron akong alam. Hindi lang ako chismis vlogger. Doon nyo alamin sa mga chismis vlog. Meron ako nababasa. Sige, teka muna. Wag natin puntahan yun. Ayoko mapuntahan doon eh. Basta dito lang po tayo. Kung kayo alam nyo, okay ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung iyon ay may katotohanan o walang katotohanan. Pero kung alam ninyo, ilagay nyo sa comment section. Dyan sa comment section. Para naman mabasa ko at ma-inform ako. Pero kasi meron ako nababasa na medyo kulang ang detalye. Hindi ko alam. So, well, ayoko namang halugugin yung mga personal nilang buhay. So, hindi ko alam. Kayo na lang ang tatanungin ko. Pero para sa akin, simple. Palagay ko, mas kakilala pa nito ang trabahong ginagawa ng mga Duterte kaysa sa trabaho ng kanyang yari ka dyan. Ay nako. Sige. Kasi wala, di ba? Wala siya laging alam na detalye. Yung pagdating kay Marcos, napaka-defensive niya. Bakit kaya? Sige, tuloy natin. Nagkita ang Pangulo at si Trump sa libing ni Pope Francis sa Roma noong Abril. Pero hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Inisnap siya diyan. Lahat kinamayan di ba? Ito yung nandiyan yung libing. Tapos kinamayan yung iba. Si Marcos hindi, no? Ewan ko Yun yung lumalabas na na ginawang tanga. Itong mag-asawa na ito. But anyway, puntahan po natin ito. Nandito muna tayo sa picture kasi baka maalagay na naman tayo sa alangan. Nag-a-add. Ito. Hindi maganda itong magiging meeting ni Marcos at saka kay Trump. Una, alam naman natin, okay, ito hindi pag-iinsulto. Pero this is public knowledge. Mahina ang personalidad ni BBM. Mahina ang kanyang utak. Alam naman natin lahat yan. Anong alam ni Marcos patungkol sa geopolitics? As far as I know, napakadelikado nitong meeting na ito. Kasi baka mamaya ipusta na ang Pilipinas. Remember this. Ikut-ikutin nila, may explanation dito, dinidefend ng China, inaaway ang China, dinidefend ang territory natin. Halo-halo na po ang istorya niyan. But one thing is very obvious. Bago umupo si BBM, wala naman tayong problema sa China. Di ba? Una. Pangalawa, pinangako niya na hindi papasok dito
ang US base. O pinangalanan lang nilang EDCA. Pero anong nangyari? Nakapasok ang EDCA sa Pilipinas. So sa madaling salita, wala po talaga tayong aasahan dito kay Marcos. Palitan natin yung Wala tayong aasahan na may kapakinabangan ang Pilipinas. Tatandaan po natin, sa isang meeting, may agenda si Trump para sa Amerika. That is, of course, obvious. Di ba? At natural po yun. Hindi po kasalanan ni Trump yun. Ganon talaga ang trabaho ng leader. Ang problema, yung leader natin, ano ba ang nasa isip ng ating leader? Nasa isip ba niya ang mga Pilipino or agenda niya? Diba? Alam natin na bago pumunta ng Amerika si BBM, okay pa ang relasyon nila ni BP Sara. No? Hindi ito nung panahon ni Trump. Bago pa si Trump. Tapos, nung bumalik siya dito, iba na relasyon nila ni BP Sara. Even pati sinimulan na yung pag-uusig kay Pastor Kibuloy. Di ba? So pag tiningnan po natin talaga, ano ang agenda ni Marcos? Ano ang kapalit ng EDCA na yan? Ano ang pakinabang natin diyan sa mistulang US base na nilagay sa Pilipinas, nagiging panganib sa mga taong nakatira doon at nagiging panganib doon sa mga sundalong ipapadala dyan? Merong away ang Amerika at China, bakit tayo sasali? Wala naman tayong problema sa China before. Nung naupo si Marcos, bigla tayong nagkaproblema. Kung ano man pinagtatalo ng territory dyan, eto, I'm very positive, masusolusyonan yan pagbaba agad ni Marcos. Tapos na ang problema natin. Because before pwesto si Marcos, ang ganda naman ng relasyon natin. Sa katunayan, meron pa tayong mga negosyo sa China na export, import, kung ano-ano mang trade ng Pilipinas at China. And until now, malakas po yan. Di ba? Pag tiningnan nyo, even US and China, malakas ang trade nilang dalawa. Ang lakas eh. Di ba? Affected din ang Amerika doon sa ginawang tariff against China na pumalag ang China. So sa madaling salita, paiksiin natin ang kwento. Si Marcos ba, agenda ba natin ang itutulak niya dyan? At kahit itulak niya ang agenda ng mga Pilipino, meron ba siyang kakayanan? Ang sa tingin ko mangyayari dito, sa pag-uusap nila, mananalo ang Amerika. Hindi niya kakayanin ang personalidad ni Trump. Kita nyo naman eh. Very strong si Trump. Hindi niya kaya yan. Personality-wise, character-wise, hindi kaya ni Bongbong. Even utak, hindi kaya ni Bongbong. Ano lang ang kaya ni Bongbong sabayan? English. Diyan lang maayos si Bongbong pa English. Utal-utal pa. Di ba? So wala. Hindi maganda to. Pinupusta ni Marcos ang buhay ng mga Pilipino. Pinupusta ni Marcos ang buhay ng mga sundalo at mga kababayan natin na nandiyan sa area ng EDCA. Huwag tayong makisali sa gera ng iba. Wala tayong kapasidad. Ang dapat hinaharap ni Marcos ay yung gera sa kagutuman. Gera sa baha. Gera sa drug addiction. Gera sa online gambling. Yan ang dapat inaatupag ni Marcos. Huwag siyang nakikisawsaw diyan sa gera ng ang hindi pagkakasunduan ng Amerika at China na siya lang ang nakikinabang. Wala po tayong pakinabang dyan. Marcos, wala kang alam dyan. Maawa ka sa Pilipino. Ha? Antayin po natin ito. But definitely, hindi ito magdudulot ng magandang balita sa Pilipinas. Isa lang ang inaasahan ko rito. Baka naman, baka sakali, sabihin ni Trump, pauwiin mo na si PRRD. Sana nawa, magmumukha talagang tanga to si Bongbong sa harap ni Trump. Sana i-live po nila. Kasi baka mamaya hindi i-live yung kanilang pag-uusap at kung ano-ano na namang ipagmamalaki ang gagawin ni Bongbong,
kung ano-ano na namang kasinungalingan, ano na namang pangako na pang SONA lang. Hinahabol lang to sa SONA. Pero wala namang natutupad. Baka mamaya mangangako, hindi naman talaga pinangako ng Amerika, nabudol na naman tayo. Tapos, pag in-explain ni Claire, akala mo ang galing-galing ni Marcos, akala mo ang tali-talino ni Marcos, at higit sa lahat, akala mo ang linis-linis ni Marcos. So sana, i-live po yung kanilang meeting. Para makita natin anong katangahan ang gagawin natin nitong presidente natin. Hindi niya teritoryo yan. Hindi siya magaling dyan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.